Akala ko po dati makakasama kita sa pagiging guest speaker ko sa March 31. Yun po pala, ibang speech ang gagawin ko ngayong araw na ito para sa iyo. Alam niyo po, ang buhay ng aming ama na si Rolando Bulo ay parang drama-rama sa hapon. Minsan masaya, minsan hindi. Minsan siya yung bida, minsan siya yung kontrabida. Minsan pinag-aagawan yan, minsan naman hindi. Pero sa huli, ikaw pa rin ang bida ng kwento. Si Daddy, aside sa pagiging gwapo, kilala yan sa pagiging matulungin. Kaya masaya yan pag nakakatulong siya ng kapwa niya. Si Daddy din yung taong pag nakausap mo, hindi kayo maghihiwalay nang hindi ka matatawa sa mga jokes niya. Eka nga niya, yung charm niya, yun yung charm niya sa kagwapuhan niya eh. Joke lang po yung Daddy. Dalawang bagay lang po ang gusto naming iparating sa aming ama. Una, Daddy, patawad. Patawad kung may mga araw na hindi kami agad nakaka-reply sa'yo. Patawad kung may mga panahon na hindi tayo nagkakaintindihan. Patawad sa mga pagkukulang namin sa'yo. Pangalawa, Daddy, maraming salamat. Hindi man tayo sagana noon pero pinadamo sa amin ang pagmamahal mo. Salamat dahil binibilhan mo kami ng yan bago ko sumakay ng barko. Salamat dahil binilhan mo kami ng doll house kahit alam mo magagalit si Mami dahil sapat lang ang pera natin noon, kadalasan nga kulang pa. Salamat Daddy dahil dinala mo ako sa kumpanya ninyo kung saan ka naging boso sa barko. Kasi noon pa lang, inilalagay mo na ako sa tamang tao. Doon ko pala makikilala ang pogi kong asawa. Salamat Daddy dahil bago ka pa mawala, nailagay mo pa ang isa kong store sa lugar na mas maraming tao na para bang gusto mong masigurong magiging maayos ang benta ng store kahit wala ka na. Salamat Daddy dahil hanggang sa huli, hindi ka nagpahirap. Kung tutusin, kaya mo pa kaming tawagan, siguro, para maitakbo ka namin sa ospital. Pero mas pinili mo na lang isuko ang lahat sa Panginoon. Yan ang lagi mong hiling noon, mawala ka nang hindi ka nagpapahirap. Dahil sinasabi mo nahiya ka na sa amin. Para sa iyo, okay ka na. Nagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Bonus na lang ang buhay mo ngayon galing sa ating Panginoon. After mo magkaroon ng unang operasyon, 16 years ago, handa ka na kung kukunin ka niya. Daddy, salamat dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magkakaroon ng mga kapatid na kailanman na hindi ako iniwan. Mga kapatid na lagi nandyan para sumuporta sa akin at tulungan ako. Lalo na sa panahon na namang problema ako sa store. Sila ang nagpapalakas din ng loob ko sa akin, ikaw at kayo ni Mami. Dahil pinalalakas niyo ang loob ko pag minsan napapagod ako sa business ko. At higit sa lahat, salamat Daddy dahil minahal mo si Mamita. Nilagawan mo si Mamita. Maaaring hindi kayo nagkatuluyan sa huli, pero malaki ang utang ng loob namin sa iyo. Dahil kung hindi mo minahal si Mamita noon, hindi ako magkakaroon ng pamilya na meron kami ngayon. Ang pamilya ng mga Rubiano at pamilya ng mga Palumbarin. Mula bata hanggang ngayon, sila ang kadamay namin. Salamat dahil binigyan mo kami ng isang ina na marunong umunawa, magmahal at magpaliwanag sa amin sa mga panahon na hindi namin maintindihan ang mga nangyayari sa buhay. Siya ang nagsabi sa amin, huwag kayong magtanim na sama sa loob ng daddy niyo. Naalala ko ba yun? Sa akin lang siya nagkulang pero hindi sa inyo. Hanggang ngayon, dala-dala namin yun. Isang ina na mas pinili kaming mga anak. Isinakripisyo
kasiyahan para makapag-focus sa aming mga anak niya. Na lumaki kaming maayos at magabayan kami sa tamang landas. Daddy, salamat dahil niligawan mo siya noon. Kung ano man ang meron kami ngayon, utang namin sa Diyos at sa iyo. Hindi namin makakalimutan ang huling video na sinend mo sa amin. Nung Miyerkules lang. Habang nanonood ka ng online mass, narinig namin na kinakanta mo ang ama namin. Hindi yun basta pagkanta lang para sa amin. Iyon ay isang panalangin, isang pagsuko at isang pakipagkasundo mo sa Diyos. Kaya alam namin, Daddy, na bago ka man tuluyang nagpahinga, na ibulong mo sa Panginoon ang lahat na nasa puso mo. At naniniwala kami na sa sandaling iyon, tinanggap ka muli ng ating Ama sa langit, hindi bilang isang perpektong tao, kundi bilang isang anak na muling umuwi sa Kanya. Kaya Daddy, kampante ang puso namin. Huwag ka mag-alala, maayos kami, magkakasama kami, magkakasundo kami. At pagpapatuloy namin ang mga bagay na itinuro mo sa amin. At Daddy, kung may isang bagay kaming sigurado sa buhay na ito, iyon ay ang katotohanang minahal mo kami sa paraan na kaya mo. At kahit hindi naging perpekto ang lahat ng kwento natin bilang pamilya, isang bagay ang hindi magbabago. Ikaw pa rin ang Daddy namin at habang buhay ka namin mamahalin. Pinagkakatiwala ka na namin sa Panginoon. Yakapin ka sana ng Diyos tulad ng pagyakap mo sa amin noong mga bata pa kami. At balang araw kapag muli tayong nagkita, marami ulit kaming kakwento sa iyo. Magtatawanan ulit tayo. Pero sa ngayon, Daddy, magpahinga ka na. Salamat sa lahat. Mahal na mahal ka namin at hindi ka namin kakalimutan. Sa ngalan ng aming buong pamilya, taus-puso po kami nagpapasalamat sa inyong mga panalangin, pakikiramay at pagmamahal sa amin sa pagpanaw ng aming mahal na ama na si Rolando Makapugay Pulumbari. Maraming salamat po sa inyong presensya at pakikiisa sa paghatid sa kanya, sa kanyang huling handog.